akong ex-Bible school student. Nag-shift ng course into IT. Then sa biyaya ng Panginoon, naging teacher din ako sa school na pinasukan ko. But after a year, dahil hindi ko alam yung purpose ko, hindi ko alam kung talaga gusto ko gawin sa buhay ko, I decided na lang mag-decide and magtayo ng business. Dalawang bagay na lang umikot ang buhay ko. Una, sa bahay, then shop. Alam ko, off na ako doon. Kasi that moment, parang ako na lang ang naging breadwinner ng family ko. Then, masaya, bukod sa kumikita ka na ng malaki sa negosyo mo, nag-i-enjoy ka pang kasamang palaro ka mga katropa mong addict sa computer. That time, yung buhay ko, walang pressure. Basta gawin mo lang yung routine kung araw-araw, okay na. 2011, napilit ako ng family ko na umattend kaya tawag nilang encounter. Literally, napilitan talaga kasi against my will ang pagpunta ko doon. Pero yun nandun na ako, one word can I describe my experience doon sa lugar na yun. Grabe. As in, grabe. Nakita ko na lang ang sarili ko sa harapan ng Diyos na umiiyak. Yung tipong wala kay pagmamalaki sa harapan niya. Pinakita sa akin ng Panginoon kung gaano ako wala pagkwenta. Pero sa kabila ng kasalanan, pagkukulang, still, pinaramdam sa akin ng Panginoon kung gaano niya ako mahal. He showed me the purpose of my life. Yung ayon sa kanyang kagustuhan. Yung sinabi niya sa akin na, Johnny, hindi ka ginawa ng Diyos. Hindi ka ginawa para lang mag-aral, magtrabaho, kumita ng pera, mag-asawa. After that, mamatay. But I created you with a higher purpose. That moment, I asked forgiveness sa ating Panginoon and also to my pastor, the church. Kasi nga, pasaway ako. Alam niyo po, that moment, naramdaman ko ulit yung tinatawag ko noon na joy in having Jesus in my life. After that, sinabi ko sa sarili ko, Lord, I want to come back. I want to serve you once more. Lord, use me again for your purpose. Nag-start pa lang i-adapt ng Zion noon yung G12. Kaya after encounter, nag-establish agad ng mga cell groups noon. Naalala ko, yung first cell group leader ko, mas bata sa akin. Nakakatuwa kasi ang dami agad sa akin tinuro ang Panginoon. One of them, yung hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin ng cell group leader ko about Matthew 6:33. Sabi niya, Kuya Johnny, put God first and si God na bahala sa mga concern mo. Nakakatuwa kasi matagal ko nang alam yung verse na yun. And yet, hindi ko pa pala kayang i-apply sa buhay ko yung setang yun. Back then, sabi ko sa sarili ko, oo nga no, Lord, here I am, wanting to serve you once more, and yet, hindi ko pala kayang ibigay ang lahat-lahat para sa'yo. That moment, yung word na yun, tiyatak ko agad sa isip ko. Until now, yung Matthew 6:33 na yun, pinangahawakan ko. Sa biyaya at tiwala ng ating Panginoon, nagkaroon din ako ng opportunity na umawak din ng isang cell group. Nakasign ako ng ating pastor na hawakan yung men's young group. Yung una, excited ako. Iniisip ko, hindi ako mahihirapan kasi may background naman ako sa pagtuturo, especially about Bible. But habang ginagawa ko yung cell group, nalaman ko na hindi pala ganun kadali umawak ng mga tao. Dumating yung point na dati marami kayo, tapos kumonte hanggang sa naging 1 na lang. Tapos pag may special occasion, naging 3 o 4. Very frustrating talaga. At hindi pa natapos doon. It happened din na nagkasakit ako na kailangan operahan. Major operation as in. Nakakalungkot that moment. Kasi parang nagtatanong ka sa Panginoon after mong pamawakan yung Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. Pero parang naging baliktad ata yung outcome. Naging masama ata yung nangyari sa akin. Really good during nasa hospital ako.
sa kabila ng mga disappointment and doubts, pinakita muli sa akin ng Panginoon kung gaano siya makapangyarihan. At may control na lahat ng bagay. Una, kasi naging maayos ang operation ko. Buhay ako, wala nangyari sa akin masama. Pangalawa, ang laki ng discount ko sa actual price ng operation. Pangatlo, naging way yung para makapagpahinga ako. Pang-apat, ito yung pinakagustong-gusto ko. God gave me this verse. Another verse. Ang sabi doon, and we know that all things work together for good to those who love Him and who have been called according to His purpose. Nakakatuwa kasi after long rest, after ng operation, ang dami agad blessing na binigay sa akin ng Panginoon, particular sa ministry ko na pinagkatiwalaan sa akin mga tao. Una, yung dati kong regular member na dalawa, nadadagan ng isa. After that, may dumating na naman na isa. At yung isang gustong-gusto ko, yung unexpected na pagkilos ng Panginoon sa buhay ng isang ka-cell group member ko na hindi mo akalain na itong taong ito magiging faithful talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi para sa kanya, ang gusto niya, cell group lang, ang church ay tinatawag niyang church niyo. Pero eventually, nagbago po yun at talagang makikita mo, kinumit niya ang kanyang buhay sa ministry o gawain ng ating Panginoon. Kita ka ng paglilingkod sa Panginoon, yung lahat ng mga kaibigan niya, lahat ng mga classmates niya, talagang dinadala niya o literally hinahatak niya na mismo doon sa church para magsimba. Nakakatawa. And I really thank God kasi that time, that moment, hindi lang niya ako binigyan ng mga tao sa cell group, but God gave me a companion, a friend, kaibigan, na kasama kong naglilingkod at lumalago sa ating Panginoon. Second, pinalawak ng Panginoon ang ministry ko as a leader. Binigyan niya ako ng opportunity na maging isa sa mga leader ng young professional. Overwhelming yon kasi kung titingnan mo, karamihan ng mga young pro ng ating church is talagang mga young professional. Mga professionals. Ako, hamak na IT lang. Pero yung response and obedience na makikita mo sa kanila, talagang nakaka-bless Talagang sumusunod. Talagang nakikinig sila sa'yo. Kaya, masasabi ko sa sarili ko, Lord, hindi sa akin to Hindi ko gawa to Gawa mo to Wala akong mapagmamalaki. Nothing on me, Lord. Ikaw lahat na gawa nito. Napakasarap maglingkod sa ating Panginoon. Oo, mahirap. Minsan maraming disappointment, nakakapagod. Pero kung titingnan mo, yung mga taong nagbabago yung buhay, at ikaw mismo ang ginamit ng Panginoon para magbago yung tao ngayon, talagang napaka-satisfying Kasi alam mo, sa ginagawa mo, sa lahat ng effort mo, sa lahat ng push mo, sa lahat ng gastos na binibigay mo, you know, lahat ng ito, hindi mo babaliwala And also, yung makikita mo yung base ng ating Panginoon na masaya sa ginagawa mo. Wala ka na masasabi. Mga kapatid, ako si Johnny Paragas, servant of our Lord Jesus, saying, we have one life to live, one faith to believe, and we have one vision to do. And that is to give glory to our God. God bless you all. Thank you.